Kahit mukhang mahirap ang problema, sa tulong ng sipnayan, kayang-kayang lutasin ang ating sipnayan. Kayang matutunan bawat bilang at hakbang, bawat unsong atin o sa ating kasipnayan pahalagahan ang mga paglutas. Ating uunawain aral sa ating nakanyang hatid. Hindi lang puro tanong, may baon na solusyon. O kasipnayan, aming tutulungan sa inyong problema. Tayo'y sama-sama. Hello mga kasipnayan! Mayroon tayong kaibigan na humihingi ng ating tulong. Ano kaya iyon? Kaya naman, halina at samahan niyo akong solusyonan ang problema ng ating mga kasipnayan. Harap na! Caldereta. Caldereta ba? Hindi ko sure kung caldereta. Ako na lang bibili. Sige. Binili nga ako. Half rice lang. One rice tapos half na ulam. Ako na lang. Grabe ano, ang daming kumakain dito. Alam mo, nagtataka ako. Magkano kaya kinikita nila? Sa isang linggo. Sa isang linggo. Ay, pero open lang naman yata ito tuwing Monday to Friday. Ako may pasok. Siguro laki ng... Kano kaya kinikita nila dito? Nakakapagtaka. Eh kasi ang mura lang kasi, di ba? 45 pesos lang. So napaka budget friendly para sa ating mga students. So okay din siya. Pero magkano kaya yung kinikita? Ano? Hanap tayo ng tulong. Kay Sipnay. Ay, Kay Sipnay. Kaya ako ng phone mo, tawagan natin si Sipnay. Si Sipnay, oo. Marami namang kaibigan si Sipnay. Sipnay! Hello mga kaibigan! Ano may tutulong ko sa inyo? Nandito kami ngayon sa karinderya and curious kami kung magkano nga ba yung kinikita ng isang karinderya sa loob ng 5 weeks since napaka-mura ng pagkain nila. Like 45 lang ata yung pinakamababa and napaka-budget friendly. So curious kami kung magkano nga ba. Pwede mo bang ibigay sa amin yung kasagutan or pwede mo ba kaming tulungan? Sige, sasabihin ko kaagad kina Yan at Makmak para matulungan kayong maresolba ang katanungan nyo. Pinadala na namang sulat sa Sipnay. Tara, yan. May pinadala na namang sulat sa Sipnay. Halika, sigurado ako isa na namang problema yan. Tara, sunod-sunod namin yung problema ng mga kasipnayan natin. Sige. Bumunod ka ng problema ng ating mga kasipnayan. Sige.
Ito ang una nating problema. Tara, basahin natin. Nais malaman ng mga estudyante kung magkano nga ba ang kinikita ng karinderya sa budget fee na nagkakahalaga ng 45 pesos sa loob ng 5 linggo. Sa Lunes, na unang linggo, 10 estudyante ang bumili ng budget meal at ang bilang ng mga estudyante ay tumataas na 2 sa kada araw na sumusunod. Ang karinderya ay sarado ng Sabado at Linggo. Magkano nga ba ang kinikita ng karinderya sa loob ng 5 linggo mula sa 45 pesos na budget meal? Yan, sagutan na natin ang problema ng ating mga kasintayan. Tara! Mayroon nga tayong 4 na hakbang upang solusyonan ang problema ng ating mga kasipnayan. Ang unang hakbang ay intindihin ang problema at alamin ang mahahalagang impormasyon na nakasaad dito. At ang mahahalagang detalyeng ang nakasaad sa problema ay ang mga sumusunod. 10 estudyanteng bumili sa karinderya sa unang araw ng unang linggo, 2 karagdagang estudyanteng bumibili sa kada araw, 45 pesos na budget meal, at ang kabuoang kita ng karinderya sa loob ng 5 linggo. At bago nga tayo tumungo sa ikalawang hakbang, ay hanapin muna natin ang kabuoang bilang ng araw kung saan nagbubukas ang karinderya. Tuwing Sabado at Linggong araw ay sarado ang karinderya. Kaya naman, mayroon tayong 5 araw kung saan nagbubukas ang karinderya. At ito ay imumultiply natin sa 5 linggo kung saan hinahanap natin ang kabuang bilang ng kinikita ng karinderya. At kapag minultiply nga natin ito, ay mayroon tayong kabuoang 25 araw ng pagbubukas ng karinderya. Ang ikalawang hakbang naman ay bumuo ng plano at pumili ng strategy. At sa problema nga na ito, ang pipiliin nating strategy ay ang paghahanap ng pattern. Paano naman natin mahahanap ang pattern? So, sa unang araw-araw ay mayroong 10 estudyante na bumili sa karinderya. At sa kada araw na lumilipas ay nadaragdagan ang estudyanteng bumibili ng 2. Kaya naman, sa day 1 ay may 10 estudyante at sa day 2 naman ay mayroon na tayong 12 estudyante. Ganon din sa day 3, nadaragdagan ng 2 estudyante, kaya naman mayroon tayong 14 na estudyante. Paano nga ba natin malalaman ang huling bilang ng estudyanteng bumili sa loob ng 5 linggo o sa ika-25 na araw ng pagbubukas ng karinderya? So may ginagamit nga tayong formula upang hindi na tayo mag-add pa ng mag-add ng 2 estudyante sa kada araw. So ano nga ba yung formula na gagamitin natin para malalaman natin kung ilan yung bilang ng students na bumili sa ika-25 na araw? So gagamitin natin yung formula for arithmetic sequence, which is AN equals A1 plus N minus 1 times D. Yung N ay yung last term na ating hinahanap, yung A1 naman ay yung first term which is yung 10 students, at yung D or common difference ay yung 2 students na nadadagdag sa kada araw. So, isubstitute na natin yung formula. A25 equals 10 plus 25 minus 1 times 2 equals 10 plus 24 times 2 equals 10 plus 48. Ayan! So, 58 nga yung last term na hinahanap natin sa ating sequence. O di kaya ay ang kabuang bilang ng estudyante na bumili ng budget meal sa ika-25 na araw. At ang ikatlong hakbang nga ay ang pagsasagawa ng ating plano o ng ating napiling strategy. At ngayon naman, ang hahanapin natin ay ang kabuang bilang ng estudyante na bumili ng 45 pesos na budget meal sa loob ng 25 na araw. At ang gagamitin nga natin ay ang tinatawag na sum formula for arithmetic sequence, which is the sum of the number of terms equals number of terms times first term plus last term divided by 2. So kapag sinubstitute natin yung sum of the number of terms equals 25 times 10 plus 58 divided by 2 equals 25 times 68 divided by 2 equals 25 times 34 equals 850. Ayan! At ang kabuang bilang nga ng estudyante na bumili ng budget meal sa loob ng 5 weeks or 25 na araw ay 850. At ngayon naman, upang malaman natin kung magkano nga ba ang kinikita ng karinderya sa loob ng 5 linggo, ay ating imumultiply ang presyo ng budget meal which is 45 pesos at ang kabuang bilang ng estudyante na bumibili sa karinderya sa loob ng 5 linggo which is 850 na estudyante.
ikaapat na hakbang ay ang tinatawag nating look back. Dito, titingnan natin kung tama ba ang naging proseso natin sa paglalapat ng solusyon. At dahil nga gumamit tayo ng formula for arithmetic sequence, ay reasonable na ang naging solution natin. At ayan mga kasukbayan, ngayon ay alam niyo na kung paano solusyonan ang mga problema patungkol sa pattern. Kung meron pa kayong katanungan, ipadala nyo lang may signal. Ayan, at dito na nagtatapos ang ating pagsusolusyon. Paalam mga kasukbayan! Alam! Ayan, ganun pala. Bye-bye. Paalam. Sa susunod ulit. Salamat! Oh, kasignayan.